lingkod bayan, Tony Falcon. Tony Joy Rojas po, ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kami ang inyong lingkod bayan. Ang Pilipinas ay tinaguriang religious country o may malalim na paniniwala sa Diyos. Pati na mga traditional kapistahan sa bansa may kinalaman pa rin sa reliyon. At yan ang isa sa mga tampok namin ngayong umaga. Magandang umaga po. Welcome sa Lingkod Bayan. Ako, si Tony Falcon, makukulay na bangka gamit ng mga deboto ni Apongiro. Dumayo pa sa Palit, Pampanga. Masayang pagdiriwang. Tungayan sa Lingkod Bayan Choice. Sa Lingkod Bayan Balita. Madalas na ipinasasawag sa pansit. Pero alam nyo bang ang kitchay ay nagtataglay po ng maraming vitamina at antioxidants? At gulay broccoli, nakakatulong din laban sa sakit na kanser. Abangan! At sa serbisyong pangkalusugan ng PCSO, tungayan ang walang tigil na pamimigay ng tulong pinansyal sa mga may sakit. At boses ni Luisa Babes naman ang tampok sa Lingkod Bayan para sa talento mo. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik po ng Lingkod Bayan. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Bukod sa medical and dental services ng PCSO, sa iba't ibang lugar, mahigit na 8 dekada na rin ang tulong pinansyal nila sa mga may sakit. Panoorin po natin ito. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Medical, Dental Services. Sinong may sakit, Emma? Sir, yung anak ko po, yung panganay, si Raymond Daisor. Ilan taon na? 30 years old na po siya. Anong sakit niya? Ano po, yung sa kidney po, dinadialysis na po siya. Pangatlong taon na po kami ngayon humingi ng tulong dito po sa PCSO, sir. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa atin po isa sa mga ahensya ng gobyerno, ang PCSO, sa malaking tulong po na ibibigay po sa lahat ng tao nangangailan, lalo na po sa aking anak na si Raymond. Maraming pong salamat ulit sa PCSO. Taga saan po kayo? Taga San Isidro, Multalban. Ako po, Anong sakit? nagdadialysis po. Anong sakit ba? Sa kidney po yun. Sa kidney po yun na sobrang na 2 taon. Sa totoo lang, napapasalamat ako sa lahat ng tulong na binibigay sa PCSO. Malaking tulong ito para sa amin. At least lahat ang pakinabang na binibigay ng gobyerno na sa amin ay talagang walang katapusan pagpasalamat namin. Kami nagpapasalamat sa lahat na ukulan lahat dito sa PCSO, mga personnel, napakabait, lahat binibigay sa amin. San Luis, Batangas po. Sino po may sakit? Ang anak ko po, ooperahan po sa likod. Anong sakit niya? Congenital scoliosis po. Salamat po ng marami sa PCSO. Praise the Lord po kasi talagang hindi ko maipapa-opera ang anak ko. Salamat po na marami kung wala po ang PCSO, kung hindi po ni God para gamitin po hindi ko po maipapa-opera ang anak ko. Salamat po kay God, salamat po sa PCSO. Sa bawat piso ho na inaalay nyo sa amin, sa produkto ho ng PCSO, 30% ho nito ay napupunta sa ating kababayan. Nakatulong na po kayo, panalo pa po kayo. Pusong Pilipino, pusong panalo, ganito ho kami sa PCSO. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Maging sa aming radio program, patuloy ang pagiging tulay nito sa mga nangangailangan ng iba't ibang tulong
tangkilikin ang produkto ng PCSO. Sapagat tulong mo na, swerte mo pa. Para sa inyong katanungan, pwede po kayong tumawag sa aming tanggapan 544-6641 o di kaya sa cell number 0920-679-6974. Makinig sa aming programa sa radio sa DWAD 1098 kHz, Lunes hanggang Biyernes po yan, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Inaalagaan tong Lotto outlet ko. At alam ko, di lang ako nakikinabang dito. Dahil sa negosyong inaalagaan niyan, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Salamat PCSO. Maasenso na ako. Marami pang natutulungan ko. Salamat po. PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Ngayong umaga, isang kantang pinasikat ng grupong Asin ang sasariwain sa tinig ni Luisa Babe. At kung nais niyong imbitan siya sa inyong okasyon, makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming tanggapan 544-6641. Take it away, Luisa Babes! Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita. Ikaw ba'y ang taong walang pakialam sa mundo? Ngunit ang katotohanan, ikaw ba'y naguguluhan? Tayo ay naglalakbay, habol natin ang buhay. Ngunit ang maging bata ba'y tulay tungo sa hanap nating buhay. Bastan mo ang mga bata, ang aral sa kanila makukuha. Ano nga ba ang gagawin sa buhay na hindi naman sa atin? Itanong mo sa mga bata, itanong mo sa mga bata, ano ang kanilang nakikita sa buhay na hawak nila? Masdan mo ang mga bata, silang tunay na pinagpala. Kaya dapat nating palagahan, dapat din kayang kainggitan. Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan
Maraming salamat, Luisa Babes. Samantala, kung may sugat ka na pabalik-balik, sanipo ng diabetes yan. Kung mataas ang blood sugar mo, mas mabuting magpakonsulta ka sa mga eksperto. Magpa-check up ka sa Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center. Magtanong ka sa 743-2164. Susunod na ang mga tips pangkalusugan ng Likod Bayan Patrollers. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Nagbabalik po ang programang Lingkod Bayan. Sa lahat ng prutas sa bansa, ang pakwan ang isa sa mga unique ang katangian. At para sa mga lalaking tulad ko, tungayan ang report sa Paglingkod Bayan ni Jenaline Dabo. Nakakamangha ang katangian ng pakwan. Makalipas ang ilang dekada na diskubre ang ilang benepisyo ng pakwan laban sa mga karamdaman. Sabay-sabay nating tuklasin ang sikreto na prutas na pakwan. Citrullus lanatus lat. Ito ang scientific name ng pakwan. Ang pulang klase ng pakwan ay masustansya dahil may taglay itong lycopene. Ang lycopene ay natuklasang mabisa laban sa kanser at pag-edad. Makatutulong din ang pakwan sa paggamot ng singaw at pagbawas ng mabahong hininga. Samantala, dahil may fiber at tubig ang pakwan, napapabilis nito ang ating pagdumi. Kung ikay hirap sa pagdumi, kumain ng maraming pakwan. Sa mga may rayuma at pamamaga ng kasukasuan, mainam ang pakwan. Ang katas ng pakwan ay nakapagpapababa ng uric acid sa katawan. Nililinis din ng pakwan ang ating kidney at pantog. Kung ikaw ay may impeksyon sa ihi, kumain ng pakwan para mabawasan ng mikrobyo. Ang dilaw na pakwan ay mayaman sa vitamin C at vitamin A na kailangan ng ating mata. Mabisa laban sa katarata dahil sa sangkap nitong lutein. Ayon sa mga eksperto, ang pakwan umano ay nakatutulong sa mga lalaki para ganahan sa sex. Ito'y dahil sa arginine na nagpapabuka ng ugat sa ari ng lalaki. Dahil dito, para na ring andros o Viagra ang epekto ng pakwan. Alam ba ninyo na may glutathione din ang pakwan? Ito ay marami pa kaysa sa ibang prutas at gulay. Ang glutathione ay maaaring makapagpaputi ng balat at nagpapalakas ng resistensya ng katawan. Sa South Africa naman, tinatapal ang balat ng pakwan sa ulo at sentido para matanggal ang sakit ng ulo. Sa sikretong taglay ng pakwan, para sa ating kalusugan, hindi nga ba't magandang isama na rin ito sa listahan ng mga paborito ninyong kainin na prutas? Maiba ang lasa, makakatulong pa laban sa inyong karamdaman. Jenaline Dabo, Naglilingkod Bayan. Maraming salamat, Jenaline Dabo. Samantala, ano naman kaya ang may tutulong ng broccoli at cauliflower sa ating kalusugan? Alamin sa Paglingkod Bayan ni Aldrin John Ladore. Alam nating masustansya ang lahat ng gulay, pero alam niyo bang sa bansang Japan, ang broccoli at cauliflower ay tinaguri ang pinakamasustansya sa lahat? Ang broccoli ay may chemical na sulforaphane na makatutulong upang labanan ang sakit na breast cancer. Ang fiber na taglay ng broccoli ay makatutulong sa pagbaba ng kolesterol sa dugo. Para lumakas ang katawan, taglay din ng dalawang gulay na ito ang mga antioxidants tulad ng beta-carotene, vitamin C at glutathione. Kung gusto niyong pumayat, maglaga ng cauliflower, uminom ng 1 tasang sabaw nito minsan sa isang araw. Di umani katumbas ito ang 46 calories na bawas sa timbang. At dahil sa taglay nitong chemical at sulforaphane, ang broccoli at cauliflower ay makatutulong na lunas laban sa karamdaman. Kumain ng 3 hanggang 4 na piraso araw-araw. Paalala sa mga mahinang thyroid gland o hypothyroidism, bawasan ang pagkain nito. Ngunit kung kayo naman ay may goiter o hyperthyroidism, maaaring makatulong ang pagkain ng broccoli at cauliflower. Ang cancer ay isa sa mga mabilis ikamatay ng tao sa buong mundo. Bagamat may kamahalan ang broccoli at cauliflower sa merkado,
Sa tulong ng mga gulay na ito, maaari kang gumaling. Huwag magtipid dahil ang kalusugan ay kayamanan. Aldrin Jan Ladores, Naglilingkod Bayan. Maraming salamat, Aldrin Jan Ladores. Lingid sa ating kalaman, ang halamang celery ay mayaman din sa bitamina. Nakakatulong upang tayo'y makatulog na mahimbing. Narito ang paglingkod bayan ni Marfe Reo Valdez. Nakilala sa Estados Unidos noong ika-19 na siglo. Ginamit ng mga Romano at Grego bilang pagkain at medisina. Noong ika-18 siglo, kinakain ito ng hilaw. Ito ang kinchay o celery. Ang gulay na kinchay o celery ay maladamong uri ng halaman. Sa Latin America, ito ay Apium gravulens var. Dulce. Kadalasan, tangkay lamang ng celery ang ginagamit ng mga tao. Ngunit ang dahon at ugat naman ito ay kinakain at ginagamit na gamot. Ngunit masasabing lahat ng bahagi ng celery ay mainam sa kalusugan dahil sa taglay nitong bitamina at mineral. Ang dahon ang may pinakamababang calories, 16 calories lamang sa 100 grams na dahon ayon sa timbang. May non-soluble fiber. Ito ay mayaman sa flavonoid tulad ng zeaxanthin, lutein at beta-carotene. Ang mga nabanggit ay mahusay na pananggalang o antioxidants. Ang celery ay nagtataglay ng iba't ibang bitamina tulad ng vitamin A, C, folic acid, niacin at vitamin B2. Ito ay mayaman sa vitamin K na nagtataglay ng potassium, sodium, calcium, manganese at magnesium. Ang dahon at buto nito ay may mahalagang langis na madaling matuyo. Dahil sa taglay nitong sustansya at bitamina, naiibsa ng paglubha ng sipon maging ang rayuma. Nakakapagpatibay din at nakakapagpalusog ng immune system. Nakakatulong ang taglay nitong potassium, calcium at magnesium. Makakatulong din upang mapababa ang blood pressure. Samantala, ang taglay naman nitong insoluble fiber ay nakatutulong sa mga taong hirap sa pagdumi. Ang kinchay ay pampaihi din o diuretic. Kayang tanggalin ang mapanganib na toxins na namamahay sa ating katawan, maging ang bato sa apdo at kidney. Ang alkaline metals ay nagpapakalma ng ugat sa katawan upang tayo ay makatulog ng mahimbing. Sa Pilipinas, ang kinchay ay madalas sinasahog sa pansit. Ngunit sa nakamamanghang katangian nito, pwede nang isama ang celery sa listahan ng paborito mong gulay na isinasahog sa iyong lutuin. Maglaga at inumin, gawing juice o maaaring kaining hilaw. Marfe Reo Valdez, Naglilingkod Bayan. Maraming salamat, Marfe Reo Valdez. Sana'y nadagdagan ang inyong kalaman tungkol sa prutas at mga gulay na nabanggit. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Nasaksiyan ko pong personal ang makulay na pagdiriwang ng pista ni Apong o mas kilala sa pista ni St. Peter sa Palit, Pampanga. Ang pista ni Apong Iro o Feast of St. Peter o sa Kapampangan, Fiestang Libad, ay isa sa mga pinakamalaking kapistahang Katolika sa lalawigan ng Pampanga. Dinadayo ito tuwing June 28, 29 at June 30. Masaya ang pagdiriwang. Dahil tulad ng pista ni Juan Bautista sa San Juan City, dito basaan din ang kinaugalian nila. Natapat ang grupo ng Lingkod Bayan sa unang araw ng pagdiriwang. Dito, di rin nakaligtas ang aming team sa basaan dahil halos paliguan kami kahit anong pakiusap. Dito sa Pampanga River, may tumatalon pa mula sa tulay. Ang iba, ginagamit ang hose ng tubig. Ang mga dumadaan, hinahagisan ng mga supot na may tubig. Dahil unang araw ngayon, susunduin mula sa bahay ng patron. Kadalasan, hapon inilalabas. Iniikot muna siya sa mga piling lugar. Kung tawagin, ito ang Fluvial Parade. Bago tuluyang dalhin sa simbahan. Sa araw na ito, animoy may gyera ng mga bangka sa ilog. Ang iba, napagkakamalang piyesta ng mga bangka.
makikita ang iba't ibang klase at disenyo ng bangka. Pwede kang umarkila ng bangka na sasakyan mo kung gusto mo. Ang iba, may dalang replika din ni St. Peter. Gayon din ang sinasabing manok ni San Pedro. May tugtugan din, sayawan at kainan sa loob ng bangka. At syempre, hindi nawawala ang paporma ng mga politiko. Para sa mga taga-Apalit, Pampanga, hindi lang basta tradisyon na ipagdiwang ang pista, kundi yung paniniwalang may dalang pagpapala sa kabuhayan nila si San Pedro. Tagal na yung mga Pilipino ganyan Tagal na magpipiesta ng ganyan. Sama-sama yun Sa kalumpit, saka mga bebe. Kasama yun. Hanggang doon sa Masantol. Dinala sa kapalangan. Purbero, Sulipan. O ngayon nakakuha yung bahay niya na usog. Dinala sa kapalangan. Magiging malayon. Nakipapagaling yun. Habang inililibot si Apong Iro, sinasamantala ng mga deboto ng magdasal kung tumapat sa kanila ang imahe. Sa ikalawang araw, June 29, walang humpay ang pagdaraos ng misa sa St. Peter Parish Church sa Apalit, Pampanga. Nagsisimula sa umaga hanggang hapon. Alright mga kaibigan, kanina po katapos-tapos lamang po ng basahan dyan sa may ilog. Ngayon naman, patungo ang mga kababayan natin dito po sa simbahan. Para sa mga debotong barangay pulis, ang pagpapanatili ng katahimikan tuwing pista ni Apong Iro ang kanilang panata. Kumusta po ang piyesta natin? Masaya po tulad ng dati, maraming tao, maraming mga bangka tulad ng nasasabi natin na pagoda ni Apong Iro. At nagkataon na mainit ang panahon, itagulan, kaya maraming tao nagsilebra. At saka dahil naman sa ating peace and order, okay lang naman, walang ganong away, walang ganong gulo. Dahil sa ating barangay captain ay may manlapas, inutos niya na gandaan namin ang aming serbisyo sa barangay San Juan. Dati yung mga malit pa kami, kasama namin ito si Manny, pagka dumarating ang ganitong may libad, kasama namin siyang sa ng mga bangka, pagoda. Pero ngayon dahil sa ako'y medyo matanda na, tiging barangay tanod, ito na nga kinaging obligasyon sa aming barangay. Nag-aanda sa mga bisita, nagsisimba, ganyan lang. Pero wala akong panata na biging isang night, St. Peter. Ako po si Boy Garcia, isa po akong barangay tanod dito. Pinapanatili po namin dito ang peace and order. At maganda naman po ang resulta. Medyo masaya yung mga tao pero kalmado at tahimik po yung mga lugar namin dito sa Apalit. May mga konting insidente po, mga minor lang pero dahil nakaantabay ang ating barangay, madali natin na napapanatiling tahimik ang ating lugar. Kinagawian na ring magtinda ng mga kandila at kakanin sa paligid ng simbahan, maging sa buong bayan. Mga tiyangge na ang mga manininda ay dumayo pa mula sa Quezon Province. Kumusta ang benta? Okay lang naman po, sapat lang. Mula kaninang maga, nakamagkano ka na ngayon? Nasa may 1,000 na naman po. Alright, taga saan kayo? Magunay, Bulacan po. Kumusta po kayo? Okay lang naman po. Kumusta po yung paninda natin? Matumal po. Bakit matumal? Piyesta ngayon Yung iba po, tumama, kami po, hindi. Taga saan ka ba? Kabanatuan po. Ano pong pangalan nila, Nay? Annalyn po. Taga saan po kayo? Lucena, Quezon. So, kumusta po ang paninda natin? Okay naman po, ang bentahan. Sari-sari yata ito. Ano bang mga pangalan niya? Ito po, Kalamay, from Lucena, Quezon. Ito po ay from Ednas, Pasalubong. Oo. Mga inangkat po namin Ito, yan. ube. Kalamay po, purong malagkit. Itong mga dyan naman. Puto seko po. Sa ikatlong araw, sa bandang hapon, ihahatid na si Apong Iro sa bahay niya. Kung bangka ang sinakyan niya pagpunta sa simbahan, sa kanyang pag-uwi, hahatakin ng mga deboto sa pamamagitan ng lubid. Sa tradisyong Pinoy, kahit maluho kung minsan ang paghahanda ng pagkain sa kapistahan, pilit pa rin magluluto ng sari-saring putahe. Ngunit sa praktikal na pag-iisip, pwede namang ipagdiwang ang pista ng payapa at masaya. Para sa mga may kahalintulad na gawain, ipagpatuloy lang. Baka ikaw na ang susunod na Lingkod Bayan Choice. Daghang salamat! Diyos mabalos.
Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Deal! 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 Ito ang larong hindi mo pagsasawaan. Susubukin ang talino mo. Challenge 21. Imbensyong pampamilya, pambarkada, at pwedeng-pwede sa palarong pang-eskwela. Susuko ka ba sa hamon? Para sa mga deboto ni Apong Iro sa Palit Pampanga, mabuhay po kayo and God bless. Maya pa abak po kay Kongan. Magandang umaga pa rin sa lahat po ng miyembro ng HHP Records ni Mr. Celso de la Rosa, Banda ni Ninong and Company, at good morning po kay Mr. and Mrs. Leonardo and Elizabeth Yu ng Filipino Inventors Creative Alliance. Maraming salamat Philippine Charity Sweepstakes Office, Dr. James D. Woon Healing and Diabetic Food Center ng Chinese General Hospital and Medical Center, Ultracam CCTV camera ni Don Bitote at Catherine Reyes, Coop Natco Party List, NEC Financial Cooperative, at syempre, ang Challenge 21 board game ni Mr. Leonardo. Abangan mga kaibigan ang susunod na episode sa Sabado, alas 11:30 ng umaga, dito lamang po sa telebisyon ng Bayan PTV4. Angat namin ang personal na serbisyong mararamdaman. Kung hindi ka makatulong, huwag kang makaperwisyo. Ako po, ang inyong likod bayan, Tony Falcon. Talino mo, tatak mo,